Tower energy. I think there is something here na parang bigla ang nakaapekto. Yeah, bigla ang nakaapekto. Okay? Sa parang desisyon ng isang tao. It could be your decision right here. It could be this person's decision here. Kung sino man ito kumukonect sa inyo. And with the Ten of Swords energy, it looks like there's something that happened. Yung tapos na talaga, yun yung nasisense natin dito, na tingin ko nakaka-apekto dito. A lot of heartbreak. Three of Swords energy. Look at that. Let us all find out. Yeah, all together. What is this all about? And hopefully, how to fix the situation here. Let us see. Thank you so much, Archangel Michael, together with the angels and guides and ancestors of my Nakshis or collective people. Let us see. Okay. Hmm. Hmm. Okay. Yeah. Kaya naman pala this person here, this individual is treating that as a conflict with the Five of Wands energy. Mamaya I'm gonna explain to you later, no, kung ano yung ibig kong sabihin doon. Let me just finish first, no, yung ating paglay ng energy sa ating table, alright? Yeah. This is now yung nakikitang problem nitong person na to rito. Okay? Okay. That's more like it. That's more like it. Star at the bottom of the deck together with the Four of Wands. I mean the Four of Swords energy, but I mentioned Four of Wands, no, and the Six of Swords. I'm gonna explain to you sa inyo later. Okay? So, hi and hello there, collective. Hi mga Nakshis. Ako po si Yan. Welcome new subscribers and returning viewers. Thank you sa inyong walang sawang pagsuporta. And yeah, okay? Kung hindi nyo pa knows, meron pa po tayong main channel, ang The High Priestess Tarot, kung saan nag-upload din tayo ng daily collective readings for all signs. Pwede ninyong pakinggan at panuorin, no, anumang zodiac sign ninyo. Welcome kayo dun. Basta just take only what resonates. And also, we do yung mga readings per zodiac sign, no? Weekly naman yon mga mahal. So, if you want to make tambay din sa ating main channel, ang link ay nilagay ko sa description box ng reading na ito. So yun nga mga babes, no, wala din po tayong gender dito. Please remember that. Babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Yung mga time period is hindi rin important. So pwedeng ito ay tapos na sa iba naman nangyayari na ngayon, sa iba naman ay hindi pa. At isang prediction sa kanilang future. So, okay, meron kayong free will na pwede nyong gamitin anytime, anywhere. So, dito, with the strong Seven of Wands energy and the Eight of Wands to the Lover's card energy, this person here keeps on receiving. Nakaka-receive siya rito ng mga clues, ng mga signs coming from the universe with the Lover's card energy about his or her future spouse, about his or her lifetime
partner. So, nakita ko rito na maaaring itong mismong tao na 'to ang nanghingi ng mga sign kay God. Wala tayo ritong religion. Ano man ang relihiyon ninyo, nirerespeto ko 'yan. So, ano man yung relihiyon nitong individual na 'to 'no, ang kanyang Diyos rito ay hiningan niya rito ng mga signs and clues 'no, para sa kanya ritong future spouse, sa kanya rito 'no na lifetime partner. Okay? So, bago siya humingi ng signs and clues, itong person na 'to, in love na po siya sa inyo. You heard it right. No, this person here, ang mga sign na hinihiling niya rito, no, kay universe or kay God, ay mga sign, no, na tutumbok kung ikaw na ba talaga ang kanyang future spouse or lifetime partner. So, anong sinasabi dyan, Miss Yan? Well, with the strong lover's card energy and the presence of the bartender temperance energy, as I call this the bartender because siya yung nagmi-mix, you know, ng Two of Cups energy. One cup belongs to ya, and the other cup belongs to him or to her. So, it means that destiny is confirming that you are the one for him or her. Ikaw ang kanyang lifetime partner, ikaw ang kanyang future spouse. At yun yung nare-receive niya rito ng mga signs and clues with the Eight of Wands energy, pero ang energy niya ay ang Seven of Wands energy. This person here, no, hindi pwede, hindi pwede. Anong sinasabi niya, Miss Yan? Bakit siya nagkakaganyan? Eh, siya rin naman humiling nito, di ba? Tsaka sabi mo, mahal niya ako. Yeah. This person here, mahal ka niya, walang duda. With this energy of the Lover's card, no, and the Knight of Cups energy. So, nakita ko rito, no, na mahal ka niya rito, pero sinasabi niyang hindi daw pwede. You know, parang ito lang mga babes, no? Parang pwedeng gamitin dito yung linya ni Alden tsaka ni Catherine dun sa kanilang first movie, di ba? Yung hindi kita pwedeng mahalin, pero mahal mo na ako. Yan, no? Ay, teka. Hindi ko po ini-endorse rito ang kanilang movie, mga babes, no? Pero naalala ko lang dahil ito ay kino-commercial. Sa inyo, mga mahal, no? Nakita ko dito na kung sino man tong energy na to, mahal niya na kayo bago pa siya dito humiling ng mga signs and clues, no? Kung ikaw na ba talaga yung kanya ritong future na mapapangasawa or makakatuwang sa kanyang life, no? This person here cannot be so happy about it, no? Pero masaya siya, yung heart niya masaya, no? Dahil, alam mo yon, no? Ikaw yung mahal niya rito at ikaw yung pinakikitang makakasama niya sa kanyang future dito. Pero ano nga ba? What's stopping this person here? What is the conflict that this person here is talking about? What is the issue all about, Miss Yan? Yan, oh. So, nakita ko dito that with the Six of Cups energy, Two of Swords right here, Three of Swords, meron ditong pangyayari na may kinalaman sa nakaraan. Yan, ulitin ko lang hindi mo to ex at hindi kayo nagkaroon ng history together romantically. So, anong pinakaibig mong sabihin sa nakaraan, Miss Yan? Involved ka sa isang sitwasyon ng isang taong malapit sa buhay niya. At maaring ikaw isipin mo, no, sino ba yung nagawan mo rito ng parang hindi maganda dati, no? Alam natin walang perfect, no? Pero pwede rin na meron kang nasaktan nang hindi mo sinasadya or meron ka ritong nakaaway, ganyan, no? So, it looks like there's some kind of a truth na nag-resurface dito na minahal ka muna nitong person na to, no? Pero after finding the truth that you are connected to that or involved ka sa isang pangyayari or sitwasyon noon na posibleng nagpadurog ng puso or pwedeng posible rito, no, na ikaw ay ayaw ng isang kapamilya niya rito kasi kilala ka ng kapamilya niya, kaaway ka dati, mga ganun, no? May ganun. And after the truth, no, ay nag-resurface dito. Okay, this person right here cannot really open his or her heart for you. Yeah, this person here is also hurt with the Three of Swords energy. Yan, no? Naiipit rin siya rito kasi hindi niya alam kung paano niya ito susolusyonan.
Okay? Especially kung sino man yung involved noon, yan, no, nagawan mo man yun ng hindi maganda or what, basta parang may conflict dati, no? Na parehas ninyong kilala yung person, pero maaring hindi mo pa na-meet itong person na ito, no? At ngayon na parang nagkaroon kayo ng encounter na dalawa, no? Dito na parang syempre yung connection na umpisa wala pa muna dahil kayong dalawa pa lang yung nag-uusap, kayong dalawa pa lang yung magka-connect, no? Pero as you get to know each other, mas lumalawak na yung nalalaman nyo sa isa't isa, no? Pwedeng nagpapakilala na kayo rito sa mga kaibigan, pamilya, mga kakilala, mga katrabaho, no? So, dito posibleng nag-resurface na rin, no, na ikaw pala ay involved, no, sa isang sitwasyon noon. So, pwedeng ikaw pala yung naging ka-relationship ng kanya ritong kapatid, no, or ng pinsan niya, ka-close niya pala yun. May ganun, no? It could be any specific situation. That's why this person here, nasasaktan siya rito, no? Kasi parang hindi kanya pwedeng piliin because of these circumstances, no? Or because of this situation here. Okay? So, parang feeling niya rito, nagsisiso rin siya rito, hindi niya alam kung anong gagawin niya rito, na parang gusto niya ritong mahalin ka kasi subconsciously, sa kanyang bikini bottom of the heart's desire, with the Knight of Cups energy to the Temperance, no, this person here, kahit ganito yung nangyayari, meron pa rin siya subconsciously deep down sa kanyang heart na gusto niya talagang i-offer sa'yo, yung cup of love, na wini-welcome ka niya rito, no? Pero parang hindi niya yung magawa-gawa because of the situation. The question is, would you allow? Or ito, tanungin ko siya, no? Ikaw, would you allow na pumagitna sa inyong dalawa ang nakaraan? Gayong nakaraan na lang rin naman yon. Ngayon, kung ang taong nag exist na involved dito, no, ang iniisip mo, isa ba yun na matibay na dahilan para pigilan mong sarili mong maging masaya kasama ang aking collective or aking mga nakshis? It's up to you. Yan. Alam mo sometimes, mga mahal, no, okay lang na maging greedy tayo eh. Kung para naman yun sa happiness natin. 'Di ba? Kung parehas naman kayong magiging happy about it, no? So this person right here could be ignoring you, distancing himself or herself sa inyo, from you guys, no? And the reason is, ayan, because of what had happened before, na posibleng kailan niya lang nalaman, no, yung revelation na yun, no? But, matibay ba yun na dahilan para hindi siya maging masaya? Or para hindi kayo magkasama? Para hindi kayo mabigyan ng laya? Sumaya? Gaano nga ba katibay yung kapit ng nakaraan sa pwedeng maging hinaharap ninyong dalawa? 'Di ba? Kasi nakikita ko rito, no, na nagiging mahina ang taong ito dahil dito sa conflict or isyung nakikita niya. Kasi parang sinasabi niya rito that if he or she welcomes you in his or her world, then meron siyang ibang masasaktan. Pwedeng kapatid niya yun, pinsan niya yun, or whatever. May ganun siyang sinasabi dito. However, okay, para na rin niyang sinasabi na yung happiness niya tinatalikuran niya na rin. Just to favor this individual na pinoprotektahan niya, isn't it? No? Is it enough? Kasi kung ako tatanungin ninyo, no, advice coming from me, hindi bilang isang energy reader, kundi bilang isang friend mo, bakit po pipigilan yung kasiyahan mo? Okay? For me, kahit ang nanay at tatay mo, hindi ka mapipigilan kung sino yung pwede mong mahalin. At saka ang nakaraan, kaya yung nakaraan ay past is past. It already passed. And do not let your future get affected by what happened from the past. Diba? At ang pinaka hindi maganda sa lahat, yung pinipigilan mo yung sarili mong maging masaya. Okay? Stop that kind of thinking because happiness is available for everybody involving you,
even you watching this. So, don't be stuck and stay stagnant. Una sa lahat, hindi ka involved sa nangyari noon. At kahit involved pa yung mga collective ko sa nangyari noon, hindi na dapat mag-count yun dahil tapos na yun eh. Let go. Release anything from the past because you are now living in the present moment and you are now going into the future. Walang room para sa anumang past. Then if this person here na tinutukoy niya rito, pinoprotektahan, magagalit sa kanya, then so be it. Magagalit siya dahil magiging masaya ka? Is it love? Pinipigilan ka ng taong yan maging masaya. Mahal ka ba ng tao na yun bilang kapatid, bilang pinsan, bilang kamag-anak, bilang best friend, bilang kaibigan na malapit? Anya. Pero ikaw, willing ka na isaalang-alang yung happiness mo para sa kanya, diba? So, yun yung gusto kong sabihin dito sa tao na to na kumukonekta sa inyo. Hindi ka, na nanonood, no? Kung kilala mo kung sino tinutukoy ko na to at minamahal mo siya, nakikita ka na mas matapang at mas malakas ka ngayon. Kailangan mo siya ritong hilahin paangat. Dahil pakiramdam niya lumulubog siya rito sa kumunoy. Napanghihinaan siya rito ng loob, no? Gayong dapat ay hindi naman. In the future, with the Six of Swords energy, Four of Swords, pero minention ko kanina yung Four of Wands, this person here, kayo talaga ang magkakatuluyan dito. Okay? This person here in the future, lalapit siya sa'yo rito. This is both healing. Slowly, this person will be healed. Kasi deserve niya naman talaga rito na ma-heal. Okay? Ang connection na ito. And this person here still, lalapit sa inyo. At nakikita ko yung marriage line sa inyo, guys. And you will marry both, no? At talaga naman magkakaroon kayo rito ng happy life. See? This person, wala siyang ibang direksyon na pupuntahan, kundi ang papunta sa'yo. No? Magiging matapang siya dito. This person here will be courageous enough. Pero you can change that, no? Pwede mo siyang mapigilan rito, no, na matagalan dyan, no, sa paglalakbay na yan. Pwedeng mapabilis yan kung lalapit ka sa kanya, no, at hihilahin mo siya rito paangat. Okay? So yeah, ito mga mensahe here for you guys. Thank you so much. And sarang kayo love invite ako po siyan. Annyeong.